ko. Next question. Ayan. Ayon sa inyong aklat na The Ministry Magazine, ang Ancient Catholic become the Roman Catholic Church. Ito bang Ancient Catholic, ito ba yung naging Little Horn? Yes or no? No, mali ka dyan. Yun, ang itinatag ni Cristo, first century. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Tanggap mo ba ang naging Roman Catholic Church ay yung Ancient Catholic na sa tatag ng Panginoong Jesucristo? Tama yan. Bakit? So, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Set ko lang yung aking time, ha. 7 minutes. Ayan. So, your time start now, Bro Jando. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mo nabasa, Edwil, ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Okay, ang tanong. Sagot, saan? Ang sagot ganito, base sa mga description, Mr. Jando. Litra por litra, wala. Litra por litra, wala. Ngunit, mayroong mga description na tiyak, hindi ka makawala, Mr. Jando. Hindi ka makawala dyan. Next question. So, inaamin mo ngayon na hindi pala mababasa sa Bible ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Yes or no? Yes. Hindi po mababasa litra por litra. Pero base po sa mga palatandaan. 11 na mga palatandaan. Mamaya may pang 12 pa. Tiyak, Roman Catholic Church ang tinutukoy dito, Mr. Jando. Next question. Sinong Protestant Bible scholar ang nagsabi ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Sinong Roman Catholic Church? Okay. So, Adventist scholar, marami kami, no? Mga aklat namin, tinutukoy po talaga yan na ang Daniel 7:25 o kaya ang maliit na sungay ay tinutukoy talaga sa Roman Catholic Church. Time stop muna, ha. Okay, anong objection natin, negative? Ang tinatanong ko sa kanya, Protestant Bible scholar. Sinong Protestant Bible scholar ang nagsabi ng Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Okay, so meron kang dinidiin doon sa Protestant scholar, no? Tingnan ko muna yung counter objection ni Brother Edwil ng SDA. Meron ka, bro? Or mag-decide ako? Okay. Sa ngayon, bro, wala akong makuha ngayon, no? Pero mamaya magkakaroon tayo niyan, mga kapatid, kung sinong Protestant scholar na tumuturo na ang Daniel 7:25 ay tumutukoy sa Protestante. Mamaya. Okay. So, malinaw naman yan, Bro Jando. So, ipuproceed ko muna, bro. Para 5 minutes and 21 seconds pa ito. Next question, bro. Next question. Sinong Catholic Bible scholar naman ang nagsabi na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Normal, wala. Hindi ba namang siraan yung reliyon mo? Hindi talaga yun. Siyempre, kakampihan mo tayo. Ikaw nga, kinakampihan mo eh. So, yung tanong mo, hindi makatarungan, Brother Jando eh. Palitan mo tanong mo. Next question. So, inaamin mo ngayon na yung doktrinang yan ay gawa nyo lang mga Seventh-day Adventist. Yes or no? Normal. Base po sa mga palatandaan. Kayo po talaga yun. 10 mga description. Tumutukoy talaga sa inyo. May panglabing isa pa. May panglabing 2 pa nga eh. Mamaya, ialahad ko to. So, inaamin mo ngayon
na yan ay private interpretation nyo lang ng mga SDA na yan ay tumutukoy sa RCC? Yes or no? Private? Marami din. Pati mga Protestant. No? Marami din ang tumutukoy na ang maliit na sungay, kayo yon, Mr. Jando. Next question. Okay. Daniel 7:23. Ano ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig? Ano ang ikaapat? Siyempre, Roman Empire. Una, Babylonia. Pangalawa, Medo-Persia. Pangatlo, Grecia. Pang-apat, Roma. At ang 10 sungay sa Roma. Malit na sungay sa Roma. Kayo yun. Oh, Next tanong. question. Saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig? Saan sa Biblia? Okay. Saan sa Roma? O saan sa Biblia? Okay. Ang Roma, ang siyang kasunod ng Gresya in the Battle Objection, of moderator. Puna noong Time stop, time 168 AD. Walang ibang Time stop kaharian muna, na time stop umiiral muna, sa bro. buong mundo, Time stop kundi muna, bro Edwin. Roma. Wait lang, bro Edwin. So, unahin natin yung ating objection ng negative. Bro Jando, ano yan, bro? Ang tanong ko, Brother Rasha, saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig? Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro, ha? I think naghahanap ka ng chapter and verse, no? Yes, chapter and Bible. verses. So, bro Edwin, meron kang counter objection dun, bro. Sa objection niya, meron kang ready ka nang sumagot or 10 seconds agad na. Okay, 10 seconds. Sige, bro. Proceed, bro. Okay. So, litra por litra, kung ang hinanap niya ay pang-apat na kaharian Roma, wala. Ang nakabanggit sa Biblia, Babylonia, Medo-Persia, Gresya. Pero Next question. ayon sa kasaysayan, Next question na. Roma. So inaamin mo naman ngayon na yung Roma ay private interpretation na naman. Yes or no? No! Hula ng Biblia! Panahon ni Kristo, Roma na! Panahon ni Kristo, Roma na! Ang umiiral na makapangyarihan. At sila nga pumatay kay Kristo eh. Okay. Next question. Ayon sa Roma 1:7 na ang Roma tinawag ng Diyos, sila ba'y kaapat na kaharian? Okay. Tanong o sagot. Ganito. Yes, pang-apat na kaharian ang Roma sa panahon ng 168 BC up to 476 AD. Kaya sa panahon ni Kristo, kapanahonan pa ng Roma yon, pang-apat na kaharian, Mr. Next Jando. question. Hindi mo pwedeng maiwasan Next yan. question. Next question. Yung sinabi sa Roma 1:7 na tinawag ang Roma para maging banal, yun ba ang ikaapat na kaharian? Okay. Yung tinutukoy dyan sa para maging banal, tumutukoy na yan sa simbahan na doon mismo sa Roma. Pero Roman Empire, hindi tumutukoy sa Roman Empire, Mr. Objection, Jando. moderator. Time stop. Okay. Objection negative. Ano yan? Ang topic is Roman Catholic Church, hindi Roman Empire. Mag-focus siya sa topic niya. Patutunayan niya Roman Catholic Church, hindi Roman Empire. Okay. Ipatala ko lang ang topic niya. Okay. So merong dito reminder. Pero dinaan sa objection, no? Dito muna ako sa counter objection kung meron, or Brother Edwin, ready ka nang sumagot, or 10 seconds agad na paliwanag. So anong gagawin natin? Okay, sagot natin yan, brother, Brother Rasya. Sige, 20 seconds, bro. Proceed. Sige, proceed, bro. Ang tinatanong namin muna ngayon, yung mga kaharian mula Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roman Empire. Wala pa yung church na sa usapan namin, kaya hindi niya pwede akong limitahan sa sagot ko. Okay, next question. Yun na yan. Yung sagot niya. Okay, ulitin ko ang tanong. Yun bang nasa Roma 1:7 na para maging banal, tinawag para maging banal, sila ba ang ikaapat na kaharian? Yes or no? No, hindi kaharian ang tinutukoy doon. Yung sa Roma, yun ang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, hindi yung kaharian, no? Hindi yung kaharian na Roman Empire, sapagkat ang Roman Empire, mayroong 10 sungay,
Yung sampung mga bansa sa Europe at mayroong maliit na sungay Next na question. siyang gumawa ng. Okay, next. Next na tanong ko is, ayon dito sa ginamit mo sa 7:24 ng Daniel, sino ang mga 10 hari? Okay. Sino ang mga 10 hari? Siyempre, hari ng Anglo-Saxon, hari ng Alimanay, hari ng Swibi, hari ng Burgundians at iba pa. 10 yun, Mr. Jando. Next question. Yung 10 hari ba na yun ba ang 10 hari ng Roma? Yes or no? 10 hari ng Roma. 10 hari yon ng mga 10 divided kingdoms of Europe, Mr. Jando, until 476. Time na bro. 7 minutes time. Ayan. So, mabilis lang talaga at dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative, mga kapatid. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Pwede niyong basahin yan kung anong nilalaman dyan. Affirmative natin, si Brother Erwel Ortaleza ng Seventh-day Adventist Church. Negative naman, si Brother Jando Alabado ng Roman Catholic Church. At bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang unang pagpapahayag. Bilang negatibo naman, Brother Jando, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, thank you. Kahit pa sikapin ko pa rin. Unang-una, ako'y lubusang tumututol na ang Roman Catholic Church daw ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Bakit? Una, inaamin niya na wala siyang nabasa sa Biblia. Pangalawa, inaamin niya na wala siyang nabasa sa Protestant Bible Scholar. Pangatlo, inaamin niya na walang mababasa sa Catholic Bible Scholar. At inamin din naman niya na kung merong mga scholar, Adventist scholar. Ibig sabihin, inaamin niya na ang sinasabi niya na Roman Catholic Church daw tinutukoy sa Daniel 7:25 ay isa lamang private interpretation. Sabi sa Biblia sa Ikalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat sabi dito ganito, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip na susundin na lang nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling na ang kanilang isipan sa mga kathang isip. Ayan. Katang isip. Bakit? Walang nabasa eh. Pangalawa, doon naman tayo ngayon sa Daniel 7:23. No? Sabi sa Daniel, ilabas ko yung talata, no? Para makita ninyo yung kanyang mga 7:23 ng Daniel. Ganito. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dodorogin ito ang buong daigdig. Ako'y tumututol na ito ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Bakit? Sabi niya, ika-4 na kaharian ay ang Roma, no? Roman Empire. Okay. Next, ang sabi naman doon sa Roma 1:7, ganito. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Ayan. So, ang mga taga-Roma, sa inyong lahat na nasa Roma, itong taga-Roma nga, at ang mga taga-Roma, minahal ng Diyos. O, tapos sasabihin mo, kaapat na kaharian. Tapos, tinawag upang maging banal. Yan ba yung ano? Yung katuparan ng 7:25? No. Pangatlo, mga ebidensya, mga ano lang yung lalabas ko kada ko tumututol ha, mga negative stand ko. Next, ako tumututol na yun ay ang Roman Catholic Church. Tinanong ko siya kanina, saan sa Biblia mababasa na ang Roma ang tinutukoy na ikaapat na kaharian lilitaw sa daigdig? Wala ring nabasa. No? Walang nabasa. So, isa na namang interpretation nagawa ng SDA. Silang gumawa. Bala na. Kung meron mang na sumabay na ano na Protestant Bible scholar, malamang galit din sa Katoliko 'yon. Pero ang kakaiba dito yung sinasabi sa kanilang ano, The Ministry Magazine. Nasaan na nga ba yung The Ministry Magazine? Ako mo nalagay yun. Sabi sa kanilang The Ministry Magazine na ang iglesyang tinatag ng Panginoon, yon ang naging Roman Catholic Church. Oh. So, paano yung tutugma yung stand niya dito ngayon na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa Daniel 7:25, ang sabi ng kanilang aklat sa The Ministry Magazine, ang naging Roman Catholic Church ay yung iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. Yun ba ang little horn? Sabi sa Biblia kasi na ang little horn manggagaling sa kahariang yon at napakasalbahe ng little horn na ito. Ngayon, kaso nga lang, sabi naman sa kanilang aklat, ang iglesyang tinayo ng Panginoon, iyon ang naging Roman Catholic. Kung ating isasabay ang kaniyang unawa doon, lilitaw na ang iglesyang tinatag ng Panginoon ang naging little horn. Last 4 minutes. Hindi nangyari. Bagsak. Maliban na lang kung titindigan ni Edwell ngayon na ang iglesyang tinatag ng Panginoon ang siyang naging little horn. Pag yun tinindigan niya, malamang makakapasok yung kanyang pinagsasabi kanina. Kung yun tinindigan niya. Pangatlo, sa Daniel 7:24 naman tayo. Sino ang mga 10 hari? Sabi niya, yung kahariang yun ang Roma. No? Yun daw ang Roma. Sino ang 10 hari ng Roma? Ang pinagbabasa, iba. Mga hari sa iba't ibang kaharian. Hindi ng Roma. Tinanong ko ba, iyang 10 hari na ba na yan ba ang mga hari sa Roma? Hindi daw. Sila yung hari ng Bisigot, sila yung hari ng Lombards, sila yung hari ng sino-sinong hari. Ay, hindi pala hari ng Roma. Oh, bagsak. Bakit? Yung ikapat na hayop, Roma daw. Yung hayop na yung may 10 sungay. At yung 10 sungay na yon, 10 hari ng kahariang yon. Pero sinabi niya kanina, yung mga 10 pinagbabasa niya, mga hari yung sa kanilang kaharian at hindi sa Roma. Yung hari ng Bisigot, siya kailanman naging hari ng buong Roma. Yung hari ng Lombards, hindi siya kailanman naging hari ng buong Roma. Kaso ang sabi sa Daniel 7:24 ng Daniel, dito ba ang camera? Nung ako nakatingin. Daniel 7:24, yung 10 sungay ay 10 hari ng kahariang yun. Kung ang kahariang yun ay Roma, dapat 10 hari ng Roma. Hindi 10 ng hari ng iba't ibang kaharian, hindi naman sa Roma. Bagsak. Last 2 minutes. Private interpretation kasi. Tapos ito pa, sa 10 hari na yon,
sige, granting, 10 hari na yun ng Roma, may lilitaw na little horn. At sa paglitaw ng little horn na ito, ibabagsak niya ang 3 haring nauna sa kanya. Ngayon, sino naman ng 10 hari na pinagbabanggit niya kanina ang pinabagsak ng Roman Catholic Church bago siya lumitaw? Bago siya lumitaw. Ha? Bago siya lumitaw, ha? Kailangan mailabas niya yon. Bago siya lumitaw, may ibinagsak ang Roman Catholic Church na 3 hari ng Roma. Walang nailabas eh. Kaya talagang kahit na granting, without admitting, hindi papasa ang kanyang paksa. Pangatlo, ha? Mga ebidensya, ano? Saan naman niya nabasa na yung meaning ng hari at meaning ng kaharian ay pareho lang. Ang pagkakalam ko, yung kaharian, pinamamahalaan ng hari. Yun na? Yung kaharian, pinamamahalaan ng hari. Yung hari, yun ang namamahala. Yun ang pagkakalam ko. Iba ang namamahala sa pinamamahalaan. Sa kanya, isa lang kahulugan eh. Bakit? Sabi sa Biblia, may 10 hari. Ang kanyang explanation, may 10 kaharian. Di ba? Ang layo ng ano ni Edwell. Pangalawa, saan kayang encyclopedia kaya mababasa na ang Roman Catholic Church ay hari? Time. Yun, thank you. Okay, so dyan natatapos ang negative stand ng ating Catholic, Brother Jando. Okay, excuse mo na ako na siya. Kuha mo na ako tubig. Sige. So, mahirap magsalita na walang tubig. Paus ako masyado, grabe. Ayan, sige, kuha ko muna ng tubig. At shoutout pala sa ating Halos Sportila viewers, kay Arnold Macalisang, kay AJ Tugonon, kay Riwel Celebran, ayan, shoutout sa iyo, kay Araki Tulog, kay Neves Francisco, kay Gisrel, nandyan, at saka kay Aladin Gregorio. Ayan, maraming salamat sa lagi-laging panonood. Kay Bench Oblasetnum, ayan, so Amy Alfonso, ayan, tsaka kay Sanrio, yung aking kapatid sa Catholic, nandyan. At shoutout din dito sa ating nasa loob ng Zoom, ha. Maraming salamat din sa ka-off na yung camera ko. Ayan. Salamat pala sa ating magiging present dito sa ating debate. This is between Edwil ng Advent Biblical Ministry laban sa isa sa mga host ng Punto por Punto, mga kapatid. Ayan. So, Bro Jando, nandiyan na ba siya? Okay, wala pa siguro. At yun, mga kapatid, ang topic ngayon na pinag-uusapan ay patungkol dito sa Daniel. Basahin ko muna, ha. Daniel 7. Ayan. 25. Ayan. Bro, okay na siguro. So, Bro Edwil, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, Mr. Jando. Ready ka na ba? Ready na, bro. Ready, ha? Sigurado, Next question. Okay, ang sunod na tanong natin, Mr. Jando, unang tanong pala. Ano yung sinabi mo na ang ancient Catholic ay naging Roman Empire? Gaano mo kasiguradong totoo yun? Wala akong sinabi na ang ancient Catholic naging Roman Empire. Ang sabi ko, ang ancient Catholic naging Roman Catholic Church. Yun. Okay. Tanong. Next question. Alam mo bang ang iglesyang ipinsag ni Kristo ay pinasok ng mga ganid na lobo?
Yes, alam ko yun, na pinasok ng mga ganid na lobo. At sa verse 32, itinagubilin ni Pablo sa Panginoon ang iglesia upang patibayin ng Panginoon, hindi para ubusin. Next question. Okay. Next question. Alam mo bang ang Romano ang siyang lobo na pumasok sa iglesia kung kaya't naging Romano Katoliko? Hindi ako sumasang-ayon na ang Romano ang pumasok doon. Hindi ako sumasang-ayon doon. At wala namang Bible scholar nagsabi na Romano ang tinutukoy doon. Next question. Okay. Next question. Sino ang pumasok sa iglesia na binago ang mga kautosan, Mr. Jando? Romano o ibang mga hintil? Walang pumasok na Romano doon na nagbago. Actually, ang Romano walang pinagbabago sa mga aral. Kaya hindi talaga Romano Catholic Church. Unang-una, ang Romano, iba yan sa Roman Catholic Church. Dahil ang mga membro naman, din naman mga Romano. Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na si Emperor Constantino, binago niya ang 10 utos at ang Sabat binago niya? Hindi ako sumasang-ayon dahil hanggang ngayon wala kayong nabasa na binago ni Emperador Constantino ang 10 utos. At wala kayong nabasa na binago ni Emperador Constantino ang Sabat. Wala kang nabasa niyan hanggang ngayon. Next question. Next question. Okay. Okay. Okay, so sinabi mong wala tayong mababasang binago. Etong utos ni Constantino, March 7, 321, na let all courts and judges will be closed on Saturday and will keep Sunday and venerably of the sun, dies soles. Anong masasabi mo rito, Mr. Jando? Hindi ako sumasang-ayon dyan. Ang diniklara niyang sandilo para walang magbenta sa araw ng linggo sa kanyang imperyo. Pero hindi niya sinabi para ano yun yung Venerable Day of the Sun. Kayo lang ang nagturo nyo sa inyong aklat, National Sunday Law by John Marcosen. Next question. Next question. Okay. Eto, Converse Catechism. Sabi rito, why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ito mula sa inyong Converse Catechism. Ito ba ngayon ay tanggapin mo pa o kalabanin mo na? Tinatanggap ko yan. Pero hindi yan si Emperador Constantino eh. Yan ay sa Council of Laodicea. Hindi kay Constantino yan. Pangalawa, yung karugtong pinutol nyo na may authority from divine authority ang iglesia mula kay Kristo para gawin yon. Pinutol nyo ang karugtong, ayaw nyo ibabasa. Next question. Mamaya. Next question. Anong authority? Makinig ka. Anong authority ang binigay ni Kristo sa iglesia? Baguhin ang kautusan o yung talian ang dapat talian? Ang authority na ibinigay ni Kristo ayon sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa Mr. langit. Moderator. Time stop. Objection tayo. Okay, objection natin. Affirmative. Ano yan? Dapat sasagot muna siya sa categorical bago magpaliwanag. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, Bro Edwil. At ini-insist mo yung iyong close-ended question, yung merong pagpipilian doon. Ang pagpipilian ay baguhin o itali. Tama ba? Yung aking... Okay. I-refresh ko na lang, Mr. Moderator. Sige. Okay, ulitin ko ha. Mr. Jando, anong kapangyarihan ang binigay ni Kristo sa iglesia? Ito ba ay may kinalaman sa nabaguhin ang 10 utos o may kinalaman sa pagtali? Ayan. So, Bro Jando, ready ka nang sumagot, bro? Magka-counter objection ka muna or 10 seconds agad na sagot. Okay. Yung pagtatali, ayon sa magandang balita Objection, Biblia, Mr. Moderator. sumagot na ako. Wait lang bro ha. Kasi ganito,
meron tayong rules naman na one at a time yung objection. At doon sa objection mo, Bro Edwil, doon sa pagpipilian ba, either binago or pagtatali, di ba? Bro Edwil? Kaya lang nagpaliwanag muna siya bago sumagot sa categorical, Mr. Moderator. Kaya dapat magsagot muna siya, mamili muna siya. Okay. So, Your objection, moderator. okay. So, doon sa doon sa yung unang lalabas kanyang bibig ay yung sa pagpipilian. So, dito muna tayo para hindi tayo maano ba. Kasi klaro naman yung sagot nadidinig ko, pero gusto lang natin yung kabilang panig nga na madinig yung una talagang sagot, either tinali, or yung pagbabago or baguhin. So, Bro Jando, magka-counter object ka muna doon, bro, or ano, bro? Yes. Ready ka nang Yes, sumagot? Brother Russia, sumagot ako ng pagtatali, hindi ba? Bago Okay. siya nag-object. Okay. So, yan, klaro naman, pagtatali daw. So, bro, bigyan kita ng 20 seconds dyan sa sagot mo na pagtatali. Oh. Your time start now, bro. Yung pagtatali sa ang dating Biblia, pagdating sa magandang balita Biblia, ang sabi doon, ipahintulot. Oh, ano ipahintulot? Ano ipagbawal? Yung di 1818, yung pagtatali sinasabi niya, iyon ang tinutukoy doon. Oh, next question. Next question. Okay. Sumasangayon ka na itatali at hindi baguhin ang 10 utos. Tanggap mo na ba ito ngayon na inaamin mo na hindi pala upang baguhin ang 10 utos ang ibinigay ni Kristo na authority sa iglesia? Yes or no? Oh, moderator, mukhang fallacy ang tanong, moderator. Objection muna ako. Time stop. Okay. So, objection, bro. Objection ang ating negative. Ano yan, bro? Ang binasa ko, moderator, Matthew 18:18, anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Yung Okay. pagtatali. O pag sinabi pa yung nahintulutan, pinahintulutan. Hindi ibig sabihin na manatili doon dahil walang pinahintulutan kung gano'n man lang. So, Di ba, moderator? Wait lang, bro. So, parang explanation na yan eh. Dito sa atin sa bro, sa objection niya sa tanong ni Edwil ba, ano yung ano mo doon? Ano yung... Ang objection ko, sumagot na ako ng pagtatali at ang ibig sabihin nun, pahintulot. Okay. Ang sa kanya ibang kahulugan nun, yung pagtatali, walang babaguhin, mali yun. Okay. So, naiintindihan ko na. So, merong binabanggit si Edwil na iba sa minimin mo, yun yung objection mo, no? Bro Edwin, ano yung counter objection mo dun, bro, sa objection na? Sige, next question na ako, Mr. Moderator. Okay, so next question na lang. 1 minute and 40 seconds. Next question. Sama katuwid, Mr. Jando, ang authority na binigay ni Kristo sa iglesia ay yung pagbabawal at hindi yung baguhin ang 10 utos. Yes or no? No. Ang ibinigay ni Kristo na authority ay magpahintulot. Kaya kung ipinahintulot ng iglesia, talagang may pahintulot ni Kristo yun. Yun at ang pagbabawal at pagpahintulot. Yun ang authority binigay ni Kristo. Next question. Next question. Next question. Sige, next question ito. Yung maliit na sungay ay ang isa sa kanyang description ay baguhin. Okay, ang maliit na sungay nito ay magbabadya ng mga salita laban sa Diyos. Ang isa sa kanyang palatandaan, baguhin niya ang kautusan ng Diyos. Sang-ayon ka ba rito, Mr. Jando? Yes, sang-ayon ako. At ang Roman Catholic Church ay walang binabago sa kautusang ibinigay sa Judaismo mula noon hanggang ngayon. Next question. Okay, walang pinago. Sisi ulit tayo. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. Ito ba hindi pagbabago? Hindi pagbabago, bro, dahil ang inutusan no na yung mga Hudiyo at hanggang ngayon ang Hudiyo Sabado pa rin. So walang binago ang Roman Catholic Church sa kautusan na dino-observe ng mga Israel. Hanggang ngayon, Sabado pa rin sila. Next question. Okay, hindi binago. Time.
Ay, Okay, ay, okay. So dyan natatapos ang ating first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal stage. 10 minutes ulit ito. Brother Ed Will ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Rebuttal. okay, mga kaibigan. Pabalik-balik, no? Pabago-bago ang sagot ni Jando. Sabi niya, walang binago. Bandang huli, may binago. Mr. Jando, ano ba yan? Amihan, habagat. Di maintindihan si Mr. Jando. Una, sabi niya, wala daw binago mga kapatid. Pero bandang huli, may binago. Kaya lang, may pahintulot daw. Okay, anong kapahintulutan ang binigay ni Kristo sa Iglesia? Matthew 16:18, ang talian sa lupa ay tinalian sa langit. Ang kinalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So, hindi yung baguhin ang 10 utos, mga kapatid. Balikan po natin ang talata, Daniel 7:25, mga kapatid. Sabi rito, okay, dito, 7:25, sabi rito, at siya'y, sino pong siya ito? Yung malit na sungay, magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Lipulin niya ang mga banal at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan, mga kapatid. Napatunayan ba natin na ang Katoliko ang siya nagbago ng utos, mga kapatid? Opo, binago po nila, no? Binasa na po natin kanina sa CCC, mga kapatid. Nang sabi rito, binago tayo ay nangingilin sa araw ng linggo sapagkat ito inilipat ng ang kabanalan nito mula Sabado papuntang Linggo ayon sa Council of Laodicea, mga kapatid. Ngayon, ito po yung 10 utos. Binago rin po nila ito eh. Ito ipakita natin binago, isang mapangahas na gawain ng Iglesia Romano Katoliko, mga kapatid. No? Etong binago po nila ang 10 utos, Ito yung pangalawang utos, mga kapatid. Okay? Ano po ang binago diyan sa 10 utos, mga kapatid? Ito Ito. Ano po yung pangalawang utos? Ang pangalawang utos ay huwag kang gagawa ng rebolto. Mr. Jando. Mula ngayon, Mr. Jando, kung walang binago, dapat wala ka ng rebolto. Iyon po ang utos sa ikalawang utos, mga kapatid. Huwag kang gagawa ng rebolto. Dahil may rebolto si Jando, tinanggal. Tinanggal. Okay. Ngayon, dahil tinanggal, siyam na lang. Para makumpleto, Mr. Jando, para makumpleto, hinati ang pang-10. 10 pa rin. Hindi ba binago? Binago! Sino yung nabumago? Malit na sungay na kalaban ng Diyos, mga kapatid. Kaya, ang Daniel 7:25 ay Romano po, Roman Catholic Church. Kasama si Jando dyan na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, eto pa, magsasalita po ito. Hindi na kasi natin malahad-lahat, mga kapatid Magsasalita ito ng kapusungan. Ito, kapusungan, mga kapatid. Blasphemy. Ang sabi rito, when a man makes himself God, yan po ay blasphemy. Ano ang sabi po ni Pope Leo XIII? We hold upon this earth the place of God Almighty. Grabe mo pahangahas, Brother Jando, yung papa mo. Okay. Ito pa. Thou art the priest forever, says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Edom, but an alter Christus, another Christ forever oppressed of the Most High with power over the Almighty. Grabing mapangahas, no?
mapangahas na siya mayroong kapangyarihan higit kaysa kataas-taasan. Saan nabasa yan? Eucharistic meditation. Ito pa, Mr. Jando, salagin mo ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but Christ Himself. Oh, ang sabi, hindi lang kinatawan ang Papa na kay Kristo, kundi siya na mismo, Christ Himself, hidden under the veil of flesh, the Catholic National, July 1895. Ito pa, Mr. Jando. The Pope, is the infallible ruler, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no man, God Himself on earth. Kaya nga po tinatawag na Holy Father nyo dahil Diyos siya sa inyong pagkilala. Ano pa? When a man claims the power to forgive sins, yan po ay blasphemy. Meron ditong, ilampasan natin yan. Sabi nito, seek where you will through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the press, the Roman Catholic press. The Catholic press, page 78. So mga kapatid, matindi ang pag-angkin ng mga paring Katoliko sa pagpapatawad ng kasalanan. At yan po ay pamumusong. Kanino tayo lalapit para mapatawad? Kay Jesus Christ lang po tayo mapatawad, mga kapatid, sapagkat mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Hesus Kristo. Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, si tapat na tayo ay patatawarin, mga kapatid. Okay? So, dito na lang tayo. Okay. Last 3 minutes. Okay. 3 minutes? Okay. Dito. Na siya po ay pumatay ng maraming mga tanala. Ito, British historian W.M. Edward Leakey wrote that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind. Ang iglesyang ito ay pumatay katuparan sa Daniel 7:25 na kanyang lilipulin ang mga banal. Hindi Tuloy tayo. Ito, estimated martyrs in dark ages. 50 million people martyrs, mga kapatid. At katunayan nito, si Pope John Paul II ay nag-apologize publicly sa ginawa na karahasan ng simbahan noong dark ages, mga kapatid. Now, dito po tayo sa yung kanyang pag-iral na merong 1260 na mga taon. Sige, skip na po natin to para makadiretso po tayo, okay? So, meron siyang panahon ng pag-iral, mga kapatid. Ito po yun. 1260 na mga araw, time equals 1 year, times 2 years, and half of time is half year, total of 3.5 years, mga kapatid. Okay, alam na ni Jando to, na ang isang araw ay pinaka-isang taon. Ang prophetic days ay prophetic year, literal years, mga kapatid. Kailan nag-umpisa ang kapangyarihan, yung mahigpit na kapangyarihan ng Papa sa Roma? 538 up to 1798. Now, tuloy tayo. Noong 1798, si General Berthier, made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular Just one. 1 minute. The Encyclopedia Americana 1941. Kaya mga kapatid, mula 538 hanggang 1798, kompleto po ang 1260 na mga araw. Time na po ba, Mr. Moderator? 40 seconds pa, bro. Diba? Pero ngayon, mga kapatid, doon po tayo sa ang papacy. Okay, yung malit na sungay ay doon po sa Roma ang kanyang upuan. Sabi po rito,
the dragon gave him his power and his set and great authority, mga kapatid. Paano nangyari? Ang dragon dito ay Roma, gave him the Antichrist beast, his power and his set and great authority. Now, sabi rito, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs and Rome. Time. When Constantine left Rome, he gave his set to the pontiff. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Edwil Hortaleza ng Seventh-day Adventist Church. At bibigyan ko ng 7 minutes sa second cross yung ating negative. Set ko lang yung time niya. Ayan. So 7 minutes, Brother Jando ng Catholic. Your time start na, bro. Sayang nga, sa kong i-record ay nawala. So 7 minutes, bro. Tanong ka, bro. Okay. Second cross. Sabi mo kanina, based na to sa nalala ko dahil nawala lahat ng mga tinik note ko. Based sa sinabi mo kanina, sinabi ko raw na may binago. Totoo ba yun o hindi? Totoo yun, sinabi mo binago pero may kapahintulutan. Sinabi mo kanina eh. Oh, binago pero may kapahintulutan. Sinabi mo yan eh. Oh, next question. Next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 8, sinong inutusan doon? Romano Katoliko o mga Israelita? Sa talatang binanggit mo, syempre, specific, mga Israelita. Kaya lang inuutos sa lahat ng tao. O yun, lumipat ka dyan at tanong, lalo kang mahirapan. Sana, fix ka lang doon sa nilatag ko. Oh, paano yan? Next question. Anong kautusan ng Israelita ang binago ng Romano Katoliko? Napaliwanag ko kanina, 10 utos binago niya. Ang pangalawang utos na tungkol sa paggawa ng rebulto. Obvious naman, hindi mo tanggalin mo, may rebulto kayo eh. Di ba ang Sabat nilipat niyo sa linggo. Ang sabi doon, pangatlong utos pangatlong utos para sa inyo. Mangilin ka ng araw ng linggo at mga takdang kapistahan. Pero sa Next question. Original na 10 utos Next question. ay alalahanin ng araw ng Sabat upang ipangilin. Pang-4 yon sa original. Ginawa niyo pangatlo. Next question. Time stop muna ha. Ayoko pasalita. Time stop muna. Wait lang. Pag nagsabi na ako ng next question, bro, mag-pause ka na ba? Finish or not finish ba? Kasi 20 seconds lagi yan. Okay. Mr. Moderator, maglabas ka na lang at mag-signal ka kasi hindi marinig minsan eh. Okay. Hindi pala hindi marinig minsan eh. Wait lang ha. Okay. At saka iliit-liit mo ako. Okay. Kasi masyado akong malaki So, proceed ka, bro. 5 minutes and 20 seconds. Sige, proceed next question. Okay. Para mapatunayan totoo ang sinasabi mo, ang mga Israelita ba ngayon linggo na ang araw ng pagsamba? Sabado pa rin, binago lang ng Katoliko. Linggo kayo, dapat dahil nag-origin kayo sa Hodyo, sa Israel, dapat Sabado pa rin kayo. Binago nga ng mga Romanong lobo eh. Binago. Pinasok ng mga lobo eh. Next question. Kaya mo patunayan sa akin na bilang katotohanan na binago nga ng Romano Katoliko ang utos sa Israel, linggo na sila ngayon? Binago ng Katoliko. March 7. Objection, moderator. 21. Time stop muna, bro. Time stop. Wait lang ha. 4 minutes and 31 seconds. So, objection muna tayo, bro, Jando. Yung sagot niya is nag-conclusion na siya, wala pa siya napapatunayan. Gusto ko patunayan niya. Bilang pagpatunay, maglabas na ng ebidensya na mga Israel ngayon, linggo na kasi binago nga ng Romano Katoliko, sabi niya. Kaya ebidensya yung hinihingi ko na patunayan, hindi yung wala siya napapatunayan, nag-conclude na siya. Okay, nag-gets ko na. Yun. Yung objection mo doon sa kung paano siya sumagot, no? Bro Edwil, okay na, bro ha? So, bro Edwil, meron kang counter-objection or magde-decide na ako or Okay, sagutin ko ang tanong. Sabi yan, pinago ba? Pinago. Sabi rito,
Because the Catholic Church Wait lang, bro. solemnity from Saturday to Sunday. Bro Edwin, wait lang ha. Yes. I know you are very ready to answer na, pero ganito muna. Doon sa magde-decide muna kasi ako doon sa bro Jando. Doon sa pagpapaliwanag niya. Either sangayon ka doon or hindi. Nasa manonood na lang yan. Hindi naman ako judge kung paano i-qualify yan. Pero doon sa sinabi at sagot niya na binago o hindi, binago daw. Pero doon sa explanation, tuloy-tuloy si Edwil doon. At gagawin ko lang official, bro Edwil, kasi kaya pinapastop kita kasi i-on ko yung time para pag sumagot ka na ba, 20 seconds yan. So bro Edwil, 20 seconds bro. Your time's decision, bro. Okay. So, ang pinatunayan ko, isa sa mga palatandaan, description ng Daniel 7:25 na bumago ng kautusan ng Diyos at ito'y mapangahas. Okay, sabi rito which is Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because next question, bro. The Catholic Church transferred mula sa CCC. Next question. Ang Israel ba under sa Council of Laodicea para patunayan mo na totoo ang sinasabi mo na binago nga ng Romano Katoliko ang utos sa Israel? Binago nga ng Katoliko Objection, moderator. Council of Laodicea. Time stop again. 336. Time stop muna. Okay, negative. Anong objection? Ang tanong ko sa kanya, gusto ko ipasagot is under ba ang Israel sa Council of Laodicea o hindi? Okay, under ba o hindi? Bro Edwil, sasagot ka ba doon sa categorical, bro? Magka-counter object ka muna or sasagot agad ng 10 seconds? Anong gagawin? Okay, sagot. Under, sapagkat sa panahon yung 321 AD, Roman Empire pa rin ang umiiral, yung bakal pa rin na binte, Mr. Jando sa Daniel 2. Kaya under pa rin. Kaya ang tanong binago ng mga Romano Katoliko, lubong Romano Katoliko, ang kautusan ng Diyos at Sabat. Binago Next question. Saan mo mababasa na ang Israel, once upon a time, naging under ng Council of Laodicea? Under. Normal, under sila ng Roman Objection. Araw, Objection. Time stop ha. Objection muna natin. Negative. Ano yan? Ang tanong ko, saan niya nabasa na ang once upon a time, ang Israel na under sa Council of Laodicea, saan niya nabasa? Okay, I think ina-analyze ko yung objection mo. Naghahanap ka ng parang referensya ng book or anong reference, etc. So, bro Edwil, ano yung counter objection mo doon, bro? Sa kanyang objection, bro? Okay, counter objection. Ang counter ko ay sinagot ko. Sapagkat, panahon ni Kristo, Roman Empire, si Pilato ang gobernador ng Israel. Okay. Kaya ang tanong mo, under? Okay. So, bro Edwil, ganito, bro. Okay, ganito muna, bro, ha. Meron kasi tayong rules na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, yung ating yung iyong nagtatanong, naghanap siya ng parang book title, something ba. However, bro Jando, wala namang pilitan nito. Kahit anong sabihin naman ni Edwil dyan, kung ano yan, yun yung pinakasagot niya kasi hindi naman ito yung close-ended na question ba. So, bro Edwil, bibigyan kita ng 20 seconds. Mr. Moderator, pakiliit naman ako, masyado akong malaki. Ano bang maliit? Whole space ako Hindi ko maano, bro, kasi hindi ko siya sa Zoom ba yan? Kasi parang iba-iba tayo ng control dyan sa Zoom ba? Kasi sa akin naka-gallery tayo, nakikita tayong tatlo. Hindi ko alam kung sa iyo, bro, kasi sa kay Jando, tingnan mo kay Jando, dalawa lang kaming nakikita ko. Sa iyo yan, bro. Sige. Sa akin lang siguro. Pwede mo siyang i-control. Hindi ko alam kung merong marunong dyan na pwede mong ipaliit lahat. Probably, i-click mo lang yung gallery, yung view, tapos gallery para lumiit lahat. Nakapokus ka pala sa ano mo? Nakapokus ako Okay. Masyado akong malaki. Ayan. So,
Ayan, malit na ako. Ayun, thank you. So, okay, so parang nawala ako dun So, bibigyan ko na lang ng 20 seconds si Brother Edwil na sumagot, bro. Okay. So, ang sagot, ang tanong ni Mr. Jando, sakop ba ang Israel? Sakop eh. Ang Laodicea sakop din kasi makapangyarihan nga eh. Imperyo nga ang Roma eh. Di ba? Noong kapanahon ng iyon. Kaya sakla, Mr. Jando. Kaya mali ka sa tanong mo eh. Next question. Sakop po yun. Okay, Kaya next question. Next question. Ayan. Ayon sa inyong aklat na The Ministry Magazine, ang Ancient Catholic become the Roman Catholic Church. Ito bang Ancient Catholic, ito ba yung naging Little Horn? Yes or no? No, mali ka dyan. Yun, ang itinatag ni Cristo, first century. Bakit naging Roman Catholic Church? Kasi sapagkat pinasok ng mga lubong Romano, binago ang kautusan. Pero hindi lahat, Mr. Jando, may nalabi. May nalabi. Next question, bro. Next question. So inaamin mo ngayon ng Iglesyang Tatag ng Panginoon ang naging Little Horn. Mali. Hindi. Kayo nga yung Little Horn eh. 538 pagkatapos mabunot ang tatlong sungay, doon ang pag-iral ng Little Horn, 1260 days. Kayo yon. Next question. Okay, sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Tanggap mo ba ang naging Roman Catholic Church ay yung Ancient Catholic na sa tatag ng Panginoong Jesucristo? Tama yan. Bakit? Pinasok ng mga Romanong lobo. Ang iglesia sa unang siglo, pinasok ng Romanong lobo. Kaya naging Roman Catholic Church. Kaya hindi lahat, pero hindi lahat. May nalabi na silang sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalatayan ni Jesus. Next question. Saan sa Daniel 7:25 mababasa na ang tatag ng Panginoon, doon magmumula ang Little Horn? Sagot! Ang Little Horn, bumago ng 10 utos. Objection, moderator. Time stop. Okay. So, 45 seconds lang ito. Brother Negative, ano yung objection natin? Ang tanong ko sa kanya, saan sa Daniel 7:25 mababasa na ang Little Horn magmumula sa tatag ng Panginoong Jesucristo? Saan niya nabasa sa Daniel 7:25 yon? Okay, so saan daw doon sa Daniel? 7 ba yan? Yes, 7:25, moderator. Saan okay. yun. Okay. So, bro Edwil, meron kang counter-objection doon, bro? Or, counter, Mr. Moderator. May sige, policy doon si John Doe. May policy si doon. Hindi ko sinabi na ang Little Horn ay nagmula sa Iglesyang Tatag ni Cristo. Hindi ko sinabing gano'n. Objection, moderator. Okay na, bro. Okay na yan. So, wait lang, bro, dyan to. Kasi doon muna tayo sa unang objection ba. So, tinitingnan ko din yung counter-objection, Edwil. So, sinasabi mo na meron ngang policy doon na sa tanong niya, parang na hindi mo sinabi. Kaya, tinatanggi mo siyang sagutin, bro, Edwil, di ba? Yes. Okay. So, ganito na lang ang ating desisyon. Ibibigay ko ulit kay Jando. In the next question ko ito, bro Jando. At ikaw nang bahala dyan, either ulitin mo or i-rephrase mo. So, proceed ka, bro. 45 seconds lang ito, bro. Okay. Sabi mo kasi kanina, yung etong she became the Roman Catholic, ito yung lobo. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, yun bang sa Daniel 7:25, saan mababasa doon na ang tatag ng Panginoon magiging Little Horn? Sagutin na lang kita para matama yung tanong mo. Eto, ang Little Horn, yung lobo na pumasok sa iglesia, lubong Romano, kaya naging Roman Catholic Church. Kaya lang, hindi po lahat. May nalabi sa mga iyon na kinain ng lobo, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yung sinasabi dito na she became, sinong she ang tinutukoy rito? Time na.
Saved Time by the na. bell. Okay. So, dako tayo sa rebuttal agad ng ating negative. Brother Jando, 10 minutes ito bro. At your time start now. Okay, so mga kapuntos, hindi talaga niya napatunayan ng kanyang paksa. Hindi proven ng Bible scholar, hindi proven ng history, sariling hakal lang nila. Pangalawa, yung kanyang paksa, patutunayan niya na ang Little Horn ay ang Roman Catholic Church. Ngayon, ayon sa Daniel 7:5, ang Little Horn magmumula sa ika-4 na kaharian. Magmumula sa ika-4 na kaharian na sabi niya ay ang Roma. Pero sabi ng kanilang aklat sa The Ministry Magazine, ang naging Roman Catholic Church, yung tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako siya tinatanong, saan sa Daniel 7:25 mo nabasa na ang tatag ng Panginoon ang magiging Roman Catholic? Walang napatunayan eh. Sabi niya, nag-fallacy daw ako. Hindi ako nag-fallacy. Ako'y sumusunod sa argumento mo, Idwil. Ikaw mismo ang nagsabi. At sabi ng kanilang aklat, tingnan ninyo The Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Sabi ng kanilang aklat, sa baba, just as soon as this church, anong this church? Yung tatag ng Panginoong Hesukristo. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ang naging Roman Catholic Church, sabi sa kanilang aklat, yung iglesyang tatag ng Panginoon. Nung ito daw ay umanib daw sa estado, na persecute daw ito ng mga pagano, sabi nila, na persecute daw. Tsaka may pinagbabasa pa siya kanina na 50 million. Yun ay isang matinding kasinungalingan yung pinagbabasa niya na 50 million. Bakit? Ayon dito sa isang ebidensya natin, 42 lang naman ang nadala sa estado. At ang pumapatay sa estado, pumapatay ay hindi ang Romano Katoliko, kundi ang estado. Ilabas ko sa inyo nasaan na ba yung ating ebidensya dito na yun ay 42 lang. Ang daming dinagdag nila. Matindi sila sa dagdag, sa dagdag talaga. Ating ilabas ito ito yung sinasabi sa Church History, page 192. The number of the people who were put to death through the Inquisition as often has been exaggerated. Ayun, 50 million. Has often been exaggerated. In-exaggerate nyo, 50 million daw. Tapos ang pinagbabasa lang niya, yung mga bigay lang sa kanila, hindi pa niya nabasa ang totoong aklat. Ito naman sabi dito, within a 17-year period, one court of the Inquisition tried 930 cases. O yun, ang nahuli, 930 cases. Of this number, only 42 received capital punishment. 42 lang. At sino nagbibigay ng punishment dito? Estado. Asan ba yung isang ebidensya na estado ang Ito, since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Ano pa yung isa? Meron pang isa dito saan ba yung isa? May isa pa dito na it was carried by the state rather than by the church. So walang kinalaman dito Romano Katoliko. Estado lang. Ano ba naman yan? 42 lang, hindi 50 million. Na-exaggerate nyo nga. Sabi, exaggerated. Talagang, ang tindi nyo magdagdag ng kwento. 50 million? Tindi nyo rin, Ito pa. Hindi niya napatunayan na ang Roman Catholic, sabi niya, ang Little Horn daw, Roman Catholic. Ang Little Horn nagmumula sa ika-4 na kaharian, Roma. Pero ang sinasabi ng kanilang aklat, ang naging Roman Catholic Church, hindi ang Roma.
Hindi ang Roma ang naging Roman Catholic Church. Ang naging Roman Catholic Church, ang iglesyang tatag ng Panginoon. Yan ang main subject nito. Sabi, just as soon as this church, sinong subject matter? The Apostolic Christian, Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Ang main subject nito, yung tatag ng Panginoon. Just as soon as this church, sinong subject matter? Yung tatag ng Panginoon. Joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Ano ang naging Roman Catholic Church ayon sa kanilang aklat? Ang tatag ng Panginoon. Nung ang tatag ng Panginoon ay umanib sa estado, ito ay naging Romano Katoliko. Sabi ng kanilang aklat. Ngayon, sabi ba sa Daniel 7:25 na ang tatag ng Panginoon ang naging little horn? No. Sinasalungat ng mismong aklat nila ang tindig ni Edwin Hortaleza. Kaya hindi napatunayan. Wala nang nabasa sa Biblia. Wala nang nabasa sa referensya. Wala nang nabasa sa history, sa encyclopedia. Yung mga ginagawa niya, mga quotations na lang yun na pagtagpi-tagpi. Nasa Sabadista pa lang ako, hinalap kong mga original na aklat na yun. Ni isa walang naibigay. Bakit? Gawa-gawang kwento. Sinabi daw ng ano daw, encyclical letter daw ng Pope daw, sinabi daw niya na I am the Lord, I am the God on earth. Nung God on earth, wala kaming turo niyan. Tapos yung sa CCC, ayun, maganda yung sa CCC, sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na binanggit niya kanina. Sabi daw niya, under daw ang Israel sa Council of Laodicea. Kailan nangyari yun? Once upon a time, 3 minutes. kahit sa imahinasyon hindi mangyayari na ang Israel maging under ng Council of Laodicea. Asan ba yung Peter German? May pinutol sila dito eh. Ilalantad ko sa inyo yung pinutol nila, no? O yan. Ito yung kanilang pinutol. Ayan o. Sabi ganito, why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power. Divine power that Jesus Christ bestowed upon her. Binigyan ng authority ng Panginoon. Hindi ang Romano Katoliko inutusan sa Exodo 20 ang Israel. Kaya ang Romano Katoliko inadapt yun at gumawa ng kanilang sariling Sabat. Hindi nila binago ang utos sa Israel. Kung totoo pa yung mga pinagsasabi ni Edwin Hortaleza, sana linggo na ang Israel ngayon. Linggo na. Ang under lamang sa kautusan ng Romano Katoliko ay ang Romano Katoliko lamang. Maging ang Seventh-day Adventist Church hindi pwedeng turuan o utusan ng Romano Katoliko. Kahit Israel hindi pwedeng utusan o diktahan ng Romano Katoliko. Kaya kung meron mang binago, yun ay para sa Katoliko, hindi para sa Israel. Ang Israel ang binigyan ng utos. Kaya nagkakamali si hindi napatunayan. Kawawa naman. Yung little horn, nagpabagsak ng 3 hari yun. Hanggang ngayon, wala pa siya napatunayan kung sino ang 3 hari ng Roma ang pinabagsak ng Romano Katoliko. Wala. At walang nabasa ng Romano Katoliko ay hari. Ito ay iglesia, hindi hari. Salamat sa inyong lahat. Okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Brother Jando ng Catholic, at ako tayo sa ating 7 minutes din.
na second cross ng ating affirmative, Brother Edwin. Set ko lang yung time mo, bro. 7 minutes. Okay. 7 minutes, bro. Bro Edwin, your time start now. Okay, Mr. Jando, itinanggi mo na hindi Romano Katoliko ang pumatay. At sabi mo, Estado pumatay. Sino ang namahala sa Roma noong Dark Ages? Hari ba? O kaya ang Papa sa Roma? Ang hari. Ang hari ang namamahala, hindi ang Papa sa Roma. Next question. Okay, sinong hari sa Roma ang maitukoy mo sa Dark Ages maliban sa Papa? Si Emperor Constantino, siyang namamahala, hindi ang Papa sa Roma. Ang Papa sa Roma, hindi siya yung emperador, kaya hindi siya ang naghari. Next question. Next question. Okay. Ang tanong ko, Mr. Jando, Dark Ages 538 hanggang 1798. Sinong hari ang maituturo mo na namumuno maliban sa Papa ng Roma? Wala akong hari na maituturo dahil hindi naman 538 nagsimula ang Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko nagsimula noon pang 1st century. Kaya dapat doon ka mag-start sa iyong hugot. Tanong, go! Next question. Alam mo bang mayroong 3 bansa na ibabagsak muna bago ang kapangyarihan ng malit na sungay? Alam mo ito, hindi? Sabi ng Daniel, may 3 hari ang ibabagsak paglabas ng Little Horn. At ang Little Horn, hindi ng Roman Catholic kasi ang Roman Catholic nagsimula sa 1st century, hindi sa 538 AD. Next question. Okay. Saan mo ilalapat ang 1,200 na mga taon, Mr. Jando, kung hindi yung Dark Ages? Saan mo ilalapat yon? Hindi ko problema ang pagpapatunay. Nasa iyo ngayon yan. Ang sa akin, kinokontra ko ang stand mo dahil wala kang napatunayan, wala kang nabasa. Next question. Bakit hindi mo ako sasagutin sa tanong ko dahil ba sa hindi mo alam o alam mo? Objection, moderator. Time stop. Wait lang, bro, ha? Okay. Okay, objection mo na. Negative, ano yan? Ako ay hindi sasagot dahil pala siyang question, alam mo ba o hindi mo alam kaya hindi ka sasagot. Pala siyang tanong na yon. Ako ay hindi sasagot kasi hindi ko problema yan. Ang sa akin, sinasalungat ko ang topic niya dahil wala siyang napatunayan. Okay, bro. So, malinaw naman nun yun na hindi mo sasagutin dahil sa mga dahilan mo. Ngayon si Brother Edwin, Bro Edwin, mag-counter object ka muna, bro, or mag-decide na ako? Okay, counter objection, Mr. Moderator. Ang 1,260 years, isa sa mga description sa Daniel 7:25. Kaya, obligado siyang sasagot nito. Okay. So, ito yung decision natin. At again, wala namang pilitan dito. Malinaw naman yung sinabi ng kabilang panig na hindi daw niya sasagutin yan dahil sa mga dahilan niya. So, next question tayo. Ayan, proceed. Okay. Ang isa sa mga description, Mr. Jando, na ginagawa ng kapapahan sa Roma ay pamumusong. Yung pag-angkin, bilang tao, inaangkin na Diyos. Ito ba inaangkin ng mga papa sa Roma na sila'y Diyos? Hindi inaangkin. Katunayan, wala kang original na kopya ng buong encyclical letter para mapatunayan mong nandoon nga mababasa. Wala. Next question. Okay. Ayan. The Catholic National July 1895, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but He, Christ Himself, hidden under the veil of flesh. Tanggap mo ba ito o hindi? Hindi ko tanggap yan dahil din naman yan ang original na encyclical letter. Edit mo yan gamit ang
editor mo. Hindi yan ang encyclical letter, kaya hindi ko tanggap yan. Next question. Next question. Okay. Next question. Eto. Okay. Mula po kay Ratzinger, Pope Benedict XVI yung nag-resign. He is infallible ruler, supreme judge of heaven. Hindi ba ito isang mapangahas na pag-angkin ng mga papa sa Roma kung kaya't namumusong sila? Hindi pa rin ako sumasang-ayon dyan dahil edit nyo pa rin yan. Hindi yan ang totoong sulat ni Pope Benedict XVI. Ilabas mong original kaya para ko maniwala na sinabi nga niya wala kayong pinutol doon. Next question. Next question. Okay. Mayroon ka bang lathalain? Sagot? Ano yung tanong niya? Wala akong narinig Time sa stop tanong mo niya. na. Time stop mo na. Time stop mo na. Okay. Okay. So, ano na lang bro Edwin, paki-ulit yung tanong. Naka-time stop naman yan. Dahil Okay. Ulitin ko ang tanong. hindi daw nadinig. Sige. Mayroon ka bang mababasang dokumento na mali ang mga dokumentong inilahad namin laban sa Papa ng Roma? Meron o wala? Wala akong maipakita. Kaya wala ka nga naipakita. Ang ginawa mo lang, nag-edit ka ng litrato. Oh, yun ang ginawa, nag-edit ka lang ng litrato. Ilabas mo rin na saka ko babasahin at alamin kung totoo bang sinasabi doon o may pinutol kayo. Next question. Next question. Okay. Sinabi mong mali ito. Sino ang saksi? Objection, moderator. Dokumentong ito. Objection, Time stop. moderator. Time stop muna. Time stop. Okay. Okay, objection ba? Ano yan? Sinabi niya na sinabi ko mali daw ang dokumento. Ang sinabi ko, hindi ako sumasang-ayon sa dokumento kasi edited nyo lang yan. Picture edit nyo lang. Hindi ako sasang-ayon sa picture edit lang. Ilabas ang original na sulat ng Papa, saka pa ako maniniwala. Okay, so doon sa tanong na pauna kay Edwin, no? Yun yung ino-object mo na wala ka dong sinabi na gano'n. Bro Edwin, ano yung counter-objection mo, bro? Sige, next question ako, Mr. Moderator. Sige, next question. 1 minute and 40 seconds na lang ito, bro. Okay, Proceed, thank bro. you. Mr. Jando, hindi mo sinasagot dahil ba sa ito'y tama o mali? Hindi ko sinasagot dahil mali. Mali dahil wala kang original na kopya. Wala kang original na kopya. Okay. Maglabas mo ng original na kopya, baka maniwala pa ako. Next question. Next question. Sige. Anong document? Sino ngayon ang saksi mo na nagpapatunay para may saksi ka na mali? Edited ang mga dokumento namin. Meron o wala o sarili mo lang? Ang mismong Catholic dogma namin dahil wala kaming Mr. Moderator. Objection. Time stop, time stop. Objection. Wait lang, bro, ha? Okay. So, objection muna tayo ng affirmative. Ano yan, bro? Ang objection ko doon, meron akong category doon categorical Sige. Yung pagsabi niyang mali, edited, sarili lang niya lang ba o mayroon siyang saksi? Okay. So, nag-require ka, bro, Edwin, no, ng yung close-ended na tanong mo patungkol doon sa meron ba siyang ano nga yun, bro? Yung meron ba siyang Meron ba siyang witness? support na Meron ba siyang mali support? o kaya edited ang mga dokumentong ito? Ano O yung sarili niya papipiliin? O sarili niya lang. Ayan. So, bro, meron ka ba daw witness na to support or sarili mo lang? Yan yung pagpipilian mo. Pero counter-objection ka muna. Ready ka nang sumagot sa categorical or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds? Anong gagawin natin, bro? Sasagot ako, moderator, sasagot ako. Okay. So, anong sagot natin, bro? Ang saksi ko, yung mismong gumawa ng litrato. Yung naglagay ng picture, naglagay ng letra, naglittering, siya yung saksi ko na yan ay picture edit lang ninyo. Next question. Okay, next question. Anong sinabi ng nasa picture para maging saksi mo? Anong sinabi nitong nasa picture? May sinabi o wala? Walang sinabi dyan kung sino.
ang naglagay ng litrato, ang naglagay ng letra, siya ang nag-edit at hindi niya inilabas ang tunay na original ng kanyang pinagkuhanan. Kaya hindi ko sasang-ayunan yan kahit balik-baliktarin mo pa ang mundo. Next question. Next question. Sige, lipat tayo. Okay. Isa sa mga description ng maliit na sungay ay yung 1260 years. Saan mo ilalapat yon? Wala akong paglalapatan noon dahil wala naman doon sa Daniel 7:25. Time. Oh, Time. ay time na. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng ating debate. So syempre, shoutout muna sa ating halos 80 plus live viewers, no? Dito tayo sa ating final conclusion. At again, ang pinag-uusapan nila ngayon mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan nga ng ating affirmative na ang RCC ang tinutukoy sa Daniel 7:25 at ang magpapahayag ng ang unang magpapahayag ng kanyang final conclusion yung ating negative. So Brother Jando Alabado ng Roman Catholic bilang negative, bro. 5 minutes, bro. Set ko lang yung time mo. Okay. Your time start now. Proceed. Okay, matagumpay ko po na napatunayan o na kontra yung kanyang stand. Dahil para siyang gumagawa ito ng Frankenstein. Ang kamay, iba may-ari, dikit. Ang ulo, iba may-ari, dikit. Ang paa, iba may-ari, dikit. Ang utak, iba may-ari, dikit. Dikit. Yun ang ginagawa ni Edel Hortaleza eh. Pero wala talaga. Isang aklat lang ang pambato ko laban sa kanya. Aklat nila mismo. Maliban na lang kung aaminin ni Edel Hortaleza na yung naging Roman Catholic Church o yung Little Horn ay ang tatag ng Panginoon. Yun. Pag inamin niya yun, malamang tutugma na sa Daniel 7:25. Kasi mismo ang kanilang aklat, The Ministry Magazine, December 1928, Volume 1, number 12, sa page 29, she became, referring sa tatag ng Panginoong Jesucristo, she became the Roman Catholic Church. Kaya kung ang naging Roman Catholic Church ay, kung ang Roman Catholic Church ay ang Little Horn, then ang naging Roman Catholic Church, dapat sana hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag. Sabi ng kanilang aklat just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. At anong sinasabi ng the New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an Upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. Anong sabi sa Daniel? Mauunang lalabas sa ika-4 na kaharian. Last 3 minutes. Ang 10 hari. Ibig sabihin, lalabas mo yung 10 hari. Sa panahon ng ika-4 na kaharian, lalabas mo na ang 10 hari. Paglabas ng 10 hari, saka palalabas ang Little Horn. At ang 3 hari na nauna sa kanya, ibabagsak ng natulang Little Horn. Ang Roman Catholic Church nagsimula, began in an Upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. Maliban na lang kung ang tindig ni Edel Hortaleza, lumabas ang Little Horn almost 2,000 years ago. Tutugma yun. Sabi pa ni Eli Soriano nung siya'y buhay pa, sino ba nagtatag ng Iglesia Katolika Romana? Hindi ko kilala ang nagtatag niya kasi hindi pa ako tao niyan. 2,000 years ago. Sabi pa ng pasugo ni Manalo, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Tapos sa kanya, lumitaw lang Little Horn 538 AD. Ay, ang layo na. Bakit? 398 AD, 382 AD, nag-utos si Pope Damaso kay Jerome na gumawa ng Biblia. At ang Latin Vulgate na ilabas 405 AD, the first official Bible of the Roman Catholic Church. Kung ganun pala, 405 AD, na may Roman Catholic Church na, tapos yung Little Horn 538 AD pa lalabas,
Ba nahuli? So paano mo ngayon niya ilalapat ngayon? 405 AD. Nakapagpalabas ng first official Bible ang Roman Catholic Church. Tapos sa iyong referensya, ang Little Horn, na yun daw Roman Catholic Church, lumitaw 538 AD. Bagsak talaga. Kaya yung kwenta nyo sa 1260, mali lahat ng yun. Hindi napatunayan at gibang-giba. Kung titignan mo lahat ng mga anggulo, nakafocus sa isang anggulo na wala namang kasiguruhan kung yun ba talaga ang totoo. Basta yung akin, kahit sa anggulo natin tingnan, logically, hindi yan tutugma sa Roman Catholic Church. 405 AD, may official Bible ng Roman Catholic Church, Latin Vulgate, ginagamit yun ng mga Sabadista ngayon. Tapos, sa iyo, tindig mo, ang Little Horn, 538 AD lang lumabas. Paano yun? Ilang beses mo lumabas sa Roman Catholic Church? 2? 3? Mali. Kaya hindi napatunayan ng kanyang paksa. Pasensya ka na talaga, Edwel. Wala kang napatunayan sa paksa mo dahil puro lang nakabatay sa private interpretation ng mga Adventist scholar na walang ibang ginawa. Siraan ng Katoliko para ang Katoliko umanib sa kanila. Walang ebidensya, guni-guni lang. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Edwil ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, thank you very much, Mr. Moderator, sa pagbibigay sa akin ng panahon. Sinabi ni Mr. Jando, wala daw referensya. Pero ito muna ang medyo nakakatawa mga kapatid. Sabi niya, wala daw pinatay. Mr. Jando Ano ba yan, Mr. Jando? Habagat o amihan? Wala daw pinatay ang Romano Katoliko. Pero bandang huli, inamin niya naman na meron ng 42 daw na pinatay. Hindi ka man makabili ng ginamos, may una mangyapon, Mr. Jando. Pun! At ang states daw ang pumatay. Sino ba ang namuno sa states, mga kapatid? The Pope of Rome is head of ecclesiastical leader and political leader. King Prest yan, Mr. Jando. Kaya hindi mo masabing states ang pumatay. Sino ang namuno sa states? Si Papa O nga, dokumento na pumatay ang Katoliko ng 50 million martyrs. So ito ito po ay anong aklat to? Sabi to, there were attempts to calculate the number killed by papacy. Albert Barnes in his commentary on Revelation 11:14 states, calculation more that 50 million killed by papacy in Europe. Bago sabi rito also Haley's Bible Handbook. Haley's Bible Handbook, sabi rito Last noong 1965 na mayroong 50 million ang pinatay ng Romano Katoliko. Wala akong dokumento? Meron. Sino pumatay? States? Opo. States. Pero sino ang mahari doon? Sino ang namumuno sa states from 538 up to 1798? Mula kay Pope Vihelius. Pagkatapos ng mabunot ang tatlong sungay, Mr. Jando, Bible study na lang to. Kailan nabuwag ang Roman Empire? 476. Ngayon, mula doon, lumitaw ang malit na sungay at sa harapan ni Yaoy, ipinonot ang tatlong sungay. Sungay po, bansa din po yun, mga kapatid. Herolai, noong 496. Vandals, noong 534. Ostrogoths, 538 in the Battle of Ravenna, and after that, Pope Vihelius was seated in the throne by Belisarius. Then from 538,
starting the little horn ng kanyang mapangis na kapangyarihan, mga kapatid. Lipolin ang mga banal hanggang kailan? 1260 na mga taon, and that ended on 1798, mga kapatid, na si Berthier ay hinuli si Pope Pius VI. Nasa history po yan. Dinala sa Pransya na barefooted ayon sa history at doon kinulong at nagbigti. Bakit? Hindi kaya na siya ay hari, Diyos sa lupa. Binilanggo lang ni Berthier sa utos ni Napoleon Bonaparte ng Pransya, mga kapatid. Ngayon, ito pa yung kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Wala nang patunay, no? Okay, yung mga blasphemy, mga kapatid, na sinasabi. Thank you. So, mga kapatid, balikan po natin yung kanyang ministry. Gamit siya ng aklat namin. Totoo, akala niya kakampi sa kanya, naging Roman Catholic Church sapagkat pinasok ng mga lobo, no? Gawa 20:28-29, lobo. Ngayon, mga kapatid, anong history sa Roma? Rome was founded by Romulus and Remus. Sila po ay itinapon doon sa Tiber River at kinalong ng babaeng lobo. Pinadidi ng lobo, mga kapatid. Kaya sila po ang lobong tinutukoy ni Pablo na bandang huli ang iglesia ay pasukin ang ganit ng mga lobo. Kaya naging Roman Catholic Church, sa pilitan po yan. Ngunit mayroong nalabi. Yan na po yun. Silang tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo na Jesus. At ito po ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kaya ang Seventh-day Adventist, ang siyang nalabi. Time. Hoy, time na. Wala po no, sa ina. Hoy, time na. Hanggang ngayon. Time na. Teka ha. Okay. Ayan. So, dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Roman Catholic, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. At sana wala nang rebuttal ito ha. Dahil tapos na naman yung debate ninyo. So, unahin natin ang ating kapatid na SDA, Bro Edwin. Pasalamat bro. Okay, thank you very much, Mr. Russia, bilang moderator sa inyong patas na pag-moderate. At salamat din po sa ating mga kaibigan na nanonood sa ating live. At salamat din po sa kapulungan, sa grupo ng Adventist Biblical Ministry, no? Na pinangunahan po ng ating gwapong lalaking si Rocky Tulog. At ang mga kasama niyan, maraming mga gwapo rito. Ako lang siguro hindi gaano, no? Yes, thank you very much sa inyong support, mga kapatid. At mga kaibigan, nawa po ay marami po tayong natutunan na mga katotohanan mula po sa debating ito. At salamat din kay Jando. Jando, marami pa tayong away, ha? Away sa katotohanan, hindi sa puso. Kaibigan kita, Mr. Jando. At salamat sa lahat. God bless po at mabuhay po tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Bye-bye. Okay, at syempre, Bro Jando, pasalamat bro. Okay, thank you lahat sa mga nanood ngayon sa Russia TV. Hindi ako naka-live ngayon. Nag-record lang ako, pero yung unang parte ng record ko, nawala. Buti na lang yung streamer ko, may sariling record, pero pinamigay ko ito sa mga kasamahan ko eh. Yung sariling record ko, yun ang nawala. Sayang, no? Pero ganun pa man, thank you. At sana, Edwel, magpatuloy pa ngayong ating talakayan, no? At sundan pa ng ibang topic. At kung mari, meron tayong doctrinal talakayan talaga. No? Marami pa tayong pag-uusapan. At salamat sa lahat ng mga nanood sa Russia TV. At bukas, malamang ngayon, napapanood na ito ngayon sa Punto por Punto YouTube channel natin. No? Thank you po. Okay, at Russia TV, gusto din mapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin o maghamon sa ating mga debatista na nandito. Nandito si Brother Edwin ng Seventh-day Adventist sa grupo ng Advent Biblical Ministry at si Jando din ng Punto por Punto. So pwede nyo akong gawing mediator kung meron kayong hamon. At actually si Pastor Rayan Puentes, Brother Jando, naghahamon sa comment na kahit sinong Punto por Punto daw ay kung pwede ba daw makadebate. So pwede natin i-arrange yan. Kahit anong topic daw, sabi ni Pastor Rayan ng Baptist. So siguro mamaya mag-usap tayo dyan. At
maraming salamat din sa lahat ng nanood, lahat ng nag-comment, at suportahan nyo yung ating dito sa Punto por Punto at iba pang mga streamer nila, at saka dito din sa SDA din, yung pag-aralan natin, at ano pa ba yan, yung iba dyan. So suportahan nyo, at kahit ihuli na ninyo kami, Russia TV sa YouTube channel at sa page at group. So yun, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.